Ayoko masyadong dry, kaya tama na yan. That's enough already. Dahil tuyot lang nga ako. Dry na nga ang love life at puso ko. Pati ba naman itlog ko? Dry na. Ha? Pwede rin. Ha? When you said you needed space. What? I'm telling you, babe, I'll never, ever, ever be back together. I'm a hometown as much as Motown. I love SoCal. And no love a London boy. I enjoy what camping, walking in the afternoon. Pink in your area. It's too loaded for me. I can't steal the blood. On my bed. I'm sweating top bed. Hello! Good morning! Ang haggard ko pa mga kababayan. It is morning. It's 6:36 AM and nagising ako is 3 AM. Nakatulog ako mga 11 tapos nagising ako ng 3. Lagi na ako nagigising ng 3 and naloloka na ako. So ang ginagawa ko, niyayakap ko na lang siya. Right now, I'm just taking my coffee. Then, naglalaga ako ng 2 itlog dahil ilalagay ko siya sa pancit canton. Mag-almusal at magkape. Ngayon naman, ako ay iinom na ng aming pa-vitamin C Mayor because bitch, we need to be healthy. Ang iniinom namin, it is itong vitamin C na merong alkaline, pero hindi yun ang iinom natin ngayon. Dahil meron pa ako ditong natirang stress tabs at feeling ko kapag stress tabs yung ininom ko, mabibigyan ako nito ng enerhiya na kailangan ko para sa araw na ito. Because kung hindi niyo alam, it is the 4th Sunday of July. Today is our live show for Treehouse. I-discuss namin yung Arusha in the End of Time na hindi ko pa natatapos basahin at kailangan kong basahin ngayon. At pakalaki naman tableta kasi nito. Sobra naman. Nakaka-choke. Magbabasa na ako ng libro, tapos maliligo. Ganon. Later, bitch. Shining, shining like a diamond. I see people watching. Perfect. Hourglass timing. Say hello to the reading vlog! Char! We are preparing sa Treehouse for our live show. Ay! Gusto ko yung may paketchup pang McDo. Magla-live kami ng 8 and it's 7:46. But yes! Hello mga kababayan! It is already 12:10 AM. So alas 12 na pala. Pero parang energetic pa rin ako. Natapos na kami sa live show namin ng Arusha in the End of Time ng Treehouse. Kung gusto nyo mapanood yun, nasa channel yun ni Kat from her bookish side. Ililink ko yun sa baba. Kung gusto nyo kami samahan sa Treehouse live show namin sa August, ang babasahin namin ay The Bone Witch by Rain Chupeco. But yeah, I gave this book 3 stars. I find the characters funny and all the side characters interesting. But I really don't care about what is happening to the story. And also, the ending of this book is not that satisfying kasi ang dami niyang sub-problems, ang dami niyang dramas na binild pero hindi yon na bigyan ng conclusion at the end of the book. Unlike sa Percy Jackson na nare-resolva ang mga problema after each book, dito kasi is hindi ganon. In order for you to have the resolution that you want, we need to read the upcoming books, which is, for me, is very irky and I don't like that. Nag-umpisa tayo ng reading vlog, hindi ko pala nasasabi sa inyo kung ano yung mga libro na babasahin ko for this reading vlog. Actually, we have 2 books na gusto kong basahin. Actually, 3. Tatlo pala. First book na gusto kong basahin for this reading vlog is The Nowhere Girls by Amy Reed. Halfway na ako sa libro na to. I'm already on page 178. I'm so excited to finish this because this book is really giving me the men are trashed vibes. And I love it. Sobrang nagagalit talaga ako sa mga lalaki sa libro na to. Like the sexism and also how they look down sa mga babae as if they are just toys. It's really getting into my nerves. I am loving that kind of books na talagang may ginigising o may kinukurot sa damdamin at sa isip mo. Ito ngayon ko lang to dinagdag, but I'm going to read Because You Love to Hate Me by various authors and also with collaboration of 13 booktubers. Binili ko to sa Big Bad Wolf, inaalikabook na nga po, no? Naisip ko kasi parang ayoko masyadong mag-commit ngayon sa isang story. Anthology kasi to, so iba't ibang istorya. And the other one is Dig
by A.S. King. This kind of vibes, yung mga libro ni A.S. King is really giving me the vibes na gusto kong maramdaman sa pagbabasa ng libro. While reading it, it's very weird. Medyo magulo siya, but in a fun way, like in nakaka-curious way. The vibes na binibigay ng writing style ni A.S. King is really chef's kiss for me. So yun, hindi ko alam kung ilang araw to magiging reading vlog, but anyways, that is it for today's update. See you tomorrow. Wings are the superior part of the chicken for me. Ayan. Lalagay na natin ang ating sayote. Hindi sayoma, hindi sayopa, sayote. Wale. Char. Ginigisa ko rin siya dyan. Tapos tatakpan natin patis. Ayan, lumalaban. Takpan ulit natin siya for siguro 5 minutes. Tapos lalagyan na natin ng tubig. Ganon. Ayan, ang sinasabi ko talaga naman. Ayan, konti lang inilalagay na tubig, like isang bowl lang. Kasi kapag sobrang dami nung sabaw, parang nawawala yung essence nung... Essence? Hindi ko parang nawawala yung lasa nung chicken. Ganun. Isang magandang sign na medyo ganyan yung color ng sabaw kasi ibig sabihin nakuha yung juice na gusto ko. Hintayin lang natin yung kumulo kasi pag kumukulo na titimplahan natin ng patis at betchin, and after that, once na okay na ang lasa, we are good to go. Ganon! Nakaka-shorten daw ng buhay ang betchin pero hindi ko alam, pero nakakasaw talaga siya ng pagkain. So, YOLO! Hello mga kababayan! Kamusta naman po kayo? It's July 28 and it's 9:56 AM. Reading update, nakapagbasa naman ako ng dalawang story dito sa Because You Love to Hate Me. Binabasa ko na rin yung third story. So far, I am liking it kasi nga maikli lang yung mga story, madali ka lang matatapos, walang masyadong attachment, walang masyadong commitment. I'm also editing this reading vlog. Ito yung day 1 nung reading vlog, in-edit ko na siya, ganyan, para mabilis na lang ang lahat. And by the way, I am back with this irregular and sobrang sirang-sirang body clock mga kababayan. Noon pero problema ko lang kasi nakakatulog ako ng 11, nagigising ako ng 3 AM. Ngayon mas lumala siya dahil nakakatulog ako ng 1, nagigising ako ng 3. 2 hours of sleep! Pero gising yung diwa ko. Alam mo yung hindi ako inaantok, pero inaantok ako lang patanghali. So ginagawa ko is binabawi ko na lang ng tulog ng tanghali. But still, I think that is not enough because the recovery of the body nangyayari kapag natutulog ka ng gabi. Ay, Diyos ko, Rudy man, oy. But anyways, nakapamalengke na ako because it's palengke day here in Navotas. Kasi sa Navotas, saka-lockdown kami. Then nga, parami yung cases. Pangalawa kami sa mga cities na maraming cases, mga kababayan. So, yes, naka-lockdown kami. And ang labas lang namin is Tuesday, Thursday, and Saturday. Right now, it's just a chill day. Bilang tapos naman ako malengke at nakaligo na rin ako. Plano ko is mag-edit lang ako ng reading vlog, magbabasa, matutulog because I need that. Ay, gagawa pala ako ng thumbnail dahil magkakaroon ako ng live Q&A discussion on July 29 bukas. So, kailangan ko munang gumawa ng thumbnail sa Canva. So, yan. See you! Oh my God, mga moms. Nakakatawa kasi mayroong bagong update yung Canva. Ayan, meron sila mga bagong text designs. And, ang cool lang nagawa kong thumbnail! Alam mo yung para akong kakanta sa KTV bar, yung ganun. Charot. Ay, fresh ka, girl! So ngayon naman ang gagawin ko na lang is gagawa ko ng broadcast at i-schedule ko siya para bukas. Yay! Hello! Ayan, ang gulo-gulo pang book natin, no? Pero reading update, I am already on page 292 of The Nowhere Girls. And I need to stop for a moment because this book is really making me angry. Nakakainis on how the people in the community that we have in Prescott is fucking close-minded. And kinakampihan pa nila yung mga lalaki dito sa libro na to. And parang sinisisi pa nila yung girl tungkol sa mga nangyayari at sa nangyayaring kaguluhan sa school nila. Instead of recognizing what is happening. And it's making me angry because it is somehow happening sa totoong buhay. Kapag hindi nilagay sa dapat nilang kalagyan yung mga tao dito na dapat malagay sa dapat nilang kalagyan,
I will give this book 1 star. I'm telling you, I need to have that ending because this book is making me angry and I want to have the resolution that I want in this book. Okay. See you sa next update. Okay, so, out of nowhere, bumili si Lola ng videoke. Ayun, ngayong araw, biglaan. May videoke kami, oo. Hello mga bakla, good morning naman po. Medyo okay yung tulog ko ngayon dahil nakatulog ako ng 11:30 PM. Tapos nagising ako ng 4:30, so that's 5 hours of sleep. At ngayon, sa panahon na to, 5 hours of sleep is already a good sleep for me, momshi girls. Anyways, today yung simula ng ating Bookstagram Friends Controls My Life for 24 hours. It's breakfast, and tingnan natin kung ano ang pinili nyong breakfast for me. So for breakfast, pinamili ko kayo kung ang gusto nyo bang ipainom sa akin na mainit na bagay ngayong umagang ito ay coffee or lemon tea. At tingnan natin kung ang resulta, momshi girl. Ang resulta nga po ng botohan, mga kababayan, ay 64% sa inyo ang bumoto ng coffee at 36% naman ang bumoto ng lemon tea. So, coffee it is. I still can't get over how cute this mug is. This is my most favorite mug dito sa bahay. For the solid food naman mga momshi girl, ang naging botohan natin ay first, pandesal at keso, or second, itlog at sinangag. Right now, ang gusto ko talaga is pandesal at keso because tuwing umaga nakikrave ako sa pandesal. But let's see kung ano ang resulta ng botohan. Gusto nyo yun, yung umaga pa lang, ang energetic na, ganyan. 29% sa inyo ang bumoto ng pandesal at keso at 71% ang bumoto ng itlog at sinangag. So, isangag na natin ang kanin at tayo ay magluto ng itlog. Let's go! Pero bago pala ako magluto mga momshi girl, bibili pa rin ako ng pandesal at keso kasi gusto ni Lola ng pandesal at keso. So, yan. Quarantine pass! We're ready to go outside! Okay. Tayo ng pandesal para kay Lola mga mamshi. Ngayon maghuhugas muna ako ng kamay bago ako magsimulang magluto. Alright. Ibubuhol ko lang tong pandesal kasi naaamoy ko. Tinatawag ako ng pandesal. Bago natin batihin ang gusto ko lang sabihin na, alam nyo ba, these past few weeks, sobrang nagiging masaya yung feeling ko or magaan yung feeling ko kapag nagigising ako ng maaga. Kaya siguro kahit na late na ako matulog, nagigising pa rin talaga ako ng umaga o ng 5 AM or ng 4 AM, you know, just to have that boost of serotonin na kailangan natin ngayong quarantine at this time of pandemic wherein solid naman talaga nakaka-depress ang kalagayan ng mundo. Kapag gumigising ako ng umaga, I am getting that serotonin, that happiness na parang I can accomplish something today. Alright, magbati na tayo ng itlog. Now, makikipag-toast tayo sa kanin. Ang gusto ko talaga sa scrambled eggs is hindi yung isang buong scrambled eggs. Gusto ko hiwa-hiwalay siya. Kaya hinahalo-halo ko siya ng ganito hanggang sa maluto. Ayoko rin masyadong dry kaya tama na yan. That's enough already. Dahil tuyot lang nga ako. Dry na nga ang love life at puso ko. Pati ba naman itlog ko? Dry na. Ha? Pwede rin. Ha? Taran! Bahaw. And with that, our breakfast is served mga kababayan. So here's the egg. There you go, our first bite. Walking downtown and I'm okay. Hindi sa pag-OA, pero this breakfast is making me so much happy ngayong umaga. They all say, yeah.
Everyone's looking at me thinking that I'm different. Salamat sa mga bumoto ng breakfast ko for today. Kain muna ako. The heck? Samid ka, girl. Alright, so we are done with our eating Chemeltic Eclabird. Parang feeling ko kailangan ko ng maligo ng maaga kasi it's already 7:11. Ay, talagang convenience store ko, girl. Kapag naliligo kasi ako, mga mamshi girl, ang talagang ginagawa ko is merong patungan ng cellphone ko doon sa CR tapos nagpe-play ako doon ng YouTube video. Ngayon, pinamili ko kayo kung sa pagliligo ko, ang gusto nyo ba ay manood ako ng YouTube video habang naliligo or makinig ng music. At ang resulta, 30% na nagsabi na manood ako ng YouTube videos at 70% ang nagsabi na makinig daw ako ng music. Maligo na tayo at makinig ng music. Let's go! Hello! Dito tayo sa banyo mga kababayan. Nire-ready ko lang ang aking playlist. Meron akong playlist dito na tinatawag kong My That Bitch Songs. I'm a motherfucking woman! I'm a motherfucker! Blackpink in your area! Like drinking high, that don't like me, don't tell me how you like that, like that. You should see me in the crowd. Burning cities and napalm sky. I knew you were trouble when you walked in. Now I'm lying on a cold hard ground. K-pop ka, girl. Okay, hello naman po mga kababayan. Iba pala yung experience kapag music mas empowering. Ano ang gagawin ko after kong maligo? So, ang choices ko is to film a video or to finish a book. 32% sa inyo nagsabi ng film a video and 68% naman nagsabi ng finish a book. Ang plano ko talaga sanang basahin at tapusin para doon sa choices na yon ay The Nowhere Girls by Amy Reed. Kaso, kahapon pa lang, natapos ko na tong libro na to na hindi ko in-expect pero I'm happy na natapos ko na siya. I gave this book 5 stars because this book is really empowering and it has a lot of important topics that we need to discuss and also magandang basahin ng mga teenage girls because this book tackles about feminism, standing up for your rights as a woman, sexism, rape culture. It also has a very good representation of F2F romance, social anxiety. It also has a fat representation. This book is a mixture of all the good things that we need for a book. I recommend this to all of the teenagers out there. This will really, you know, empower or awaken something in you to speak, to say no, the importance of saying no, the importance of consent. It tackles a lot about sex. We need to be educated about that. Talking about sex is really important. Let's stop thinking that this is a taboo topic because sex is important to talk about and this book will help. But anyways, since ang sa atin nyo ay finish a book, feeling ko hindi ko kaya magbasa ngayon ng masyadong kapal na libro. That's why I am going to read Project 17 by Eliza Victoria. Yes, this is for my weekathon pero babasahin ko na siya ngayon dahil yung SFF ko is papalitan ko na lang ng ibang libro. We're going to read and finish this book today. So see you! Hello mga bakla ng taon! It is already 10 PM mga mamshi at kagigising ko lang tapos katatapos ko lang din kumain ng hapunan. Kanina mga 3 PM tapos na akong magbasa ng Project 17 by Eliza Victoria. This is just 159 pages kaya madali ko lang siyang natapos. I give this book 4 stars out of 5 because this is a fun ride for a very short story mga mamshi girl. Gusto ko yung writing style ni Eliza Victoria and also yung settings yung Pilipinas set in the future pero hindi yung future na may mga lumilipad na kotse. Future in a way na yung mga police natin ay tinatawag nilang sentry kasi it is made up of robot. This book is really fast-paced and intriguing and ang pinaka-nagustuhan ko dito is yung mga chapter niya ay maiikli lang. Feeling ko ang bilis ko magbasa, ganon. I'm just flying through this book. Dahil nga maikli lang siya, hindi masyado nabigyan ng focus yung world building pero dahil familiar naman tayo sa settings ito which is sa Pilipinas, sa Bulacan, medyo nakatulong yon para mag-build ka ng world sa sarili mo because you're already familiar to the place. The characters are not given enough character development as well as background story pero okay lang yon because lahat ng characters dito are very interesting. I also love the tandem of the 3 characters na si Max, si Jamie, at si Lillian and also their interactions between Caleb and Paul as well as iba pang mga side characters. So what I'm saying is kahit na wala silang masyadong character development, I am still having fun following them because they are such a fun character and somehow they are fleshed out. That's why it's easy for me to empathize and to have fun following their journey. The ending of the book is a little bit rushed for
my liking. But that's fine because I still enjoyed kung paano siya nagtapos. It is rushed, but I like what happened to the ending. I am so excited to read another Eliza Victorious book in the future. So if you have any other suggestion of Eliza Victorious work, you can just comment that down below. That is the update for my reading so far for this reading vlog. Ang natatapos ko ng libro ay 3, which is yung Arusha, The Nowhere Girls, and Project 17. Anyways, ayun lang.